Matured. Hindi Matured na po siya eh. Kaso, maliit na size to eh. Matamis. Mamaya po, pupunta tayo dun sa melon at saka honeydew. At after the harvest, makikita po ninyo kung saan po natin dinadala yung ating mga harvest. Sakto nga eh. Sakto-sakto yung pagpunta nyo po dito, Christmas at saka New Year. Yun yung po yung pinakamalakas na season talaga. So, andito po tayo sa Candaba, dito po sa Pampanga. At bibisitahin natin si Choi Sandoval. Naalala nyo, na-feature na natin siya. Siya yung nagtatanim ng watermelon at ng honeydew. So, na-feature na natin siya, I think, 2 years ago. Bibisitahin natin ulit ngayon kasi season ngayon. Kasi mag-New Year, season ngayon ng mga ganitong klaseng prutas. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal ho natin hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Good news, 2 na po ipapadala natin sa Vietnam tour ng all expense paid. Courtesy naman yan ng Amo Organic Fertilizer. Yung sinabi mo na hindi ka kumita, ay yung sinabi mo nalugi ka, totoo bang yung nalugi o hindi ka lang masaya sa kinita mo? Nalugi po talaga. Lugi talaga. Hindi mo makukuha yung capital. Tapos malungkot ka, hindi mo rin nabigyan yung farmer. Yun yung... Wala rin siya? Wala. Paano yung mga cash advances niya? Wala na. Absuelto na yan. Absuelto yun. Yun ang kalakaran. Pero kapag may personal na ano siya, kaya yun po yung kinokontrol ko. Kapag kasi bigay ka ng bigay lagi ng CA eh. Kawawa ka din. Ikaw lang malulugi. Depende po dun sa magiging ano ng tanim eh. Nasa tingin mo na 1 month, ano na lang, 2 to 3 days na lang. Or 1 week na lang before harvest. Eh, maging maluwag ka na. Bigyan mo na. Nakikita mo na ng ano eh. Pero katulad nga po nun, sabi ko nga po sa iyo, yung farmer ng CA. Yun po yung... Paano mo sinasabi na wag muna? Eh, maintindihan po ng ibang farmer yun na yung budget natin, ito lang. So, kung kailangan, just in case of emergency, na may talagang kailangan siyang bilhin, may kailangan siyang gawin. Sa hospital. Hospital, kailangan na wala talagang pangkain, magbigay ka. Magbibigay ka, kahit lugi ka. Oo. Wala kang choice. Eh kasi maghahanap siya ng ibang trabaho niya. Iiwan ka niya. Iiwan ka niya. Iiwan ka. Pag hindi mo pinautang, wala kang choice eh. May mga farmer naman po kasi kahit papano, meron naman silang ipon. O minsan may nauutangan din sila sa sa iba. Pero kasi pag lumapit sa iyo, ibig sabihin ikaw lang malalapitan niya. Di ba? Ikaw yung unang maiisip niya, ikaw yung boss niya. Oo, ikaw ang boss niya. Parang maraming maliliit. Opo, yun po yung hindi lumaki na part doon sa banda doon. Parang maraming maliliit, Choy. Yan yung mga class C. Class ito, nabibili pa to. Yan po ang may mga market yan. Kahit mga ganyang kaliliit. Hinog na siya. Hinog na. Mga ano siguro yun, mga ano kaya? Naging yung cost. mga nag-shake siguro, no? Hindi po. Hindi. May mga bumibili nito na sa bandang south. Ito talaga yung mga gusto nila, mumurahin lang. Talaga?
Ito yung market nila. Ito yung mga class D. Yung ano talaga. Yung kailangan, gusto lang niyang kumain talaga. Opo. Nabibenta nila ng Ito lang kain, tatlo 100. And not good harvest today, not this month. But hopefully, Dahil since December, mabibili pa din. disposal. Ito, binibenta nila to ganito, oh. Tatlo 100. Oh. Tapos bibili nila sa akin ng 12 pesos per kilo. Ito, Oo. Or ilang kilo to? Siguro nasa 1 Tatlo kilo na po to. yan. Mga 4 na kilo, 3 kilo. Itong tatlo, 1 kilo lang to? Hindi po, ano yan? Tigi 1 kilo isa. 1 kilo na isa nito? Medyo mabigat eh. So 3 kilos, magkano ang bili niya per kilo? 12. Di 36. 36 pesos. Benta niya ng 100. Tatlo 100. Oh, Or 20, bisa binibenta nila ng 30 pesos isa each. So 90 pesos pa rin. oh. Kaya tatlo 100. Kasi meron pa rin po silang expenses eh. Oo. Yung tracking din niya. Tracking. Tracking niya, yung tauhan niya, yung rental niya. Oo. Pero still, mababa pa rin yung bili niya. Ayan, mag-o-open sila para makita nyo po yung... Ayan, pwede na muna kayo mag-breakfast. Luto na yung gulay. Wow, may adobo ka na pala eh. Oh, ayan, may adobo na. Ano to? Kainin. Ay, ba't tinapon mo? Ay, kuha na lang tayo bago. Wow. Dilaw. Ang galing oh. Dilaw na. Ano na siya eh, 2 months na siya may get. Pinadelay ko lang po ito para paningit ko. Mahal na ngayon ang kilo niyan. Ayan. Oo. Hindi ko siya pina-harvest agad. Wow. Nag-risk ka na naman doon. Release mo na naman yan. Oo, na mabibili siya ngayong season eh. Ah, okay. Ngayon, wala masyadong nagtanim ng ganito. Kasi alam nila na hindi to marketable kapag Christmas kasi hindi siya bilog. Oh, I see. Ikaw, ma'am. Tikman mo. Sige, tikman mo. Kain muna kayo. Sir Buddy. Matamis po. Yes. Mm. Ito oh. Ilan taon na, Choy? Going 34. This coming January. Actually, yung mga buyer niyan, nagme-message na lahat. Mm. Ayun oh. Puro wholesale yan, no? Opo. Ayun oh, may mga pinya. Kumuha din po ako ng pinya from Cavite. Hmm? Sino naman bibili ng pinya? Yung mga buyer ko din po na mga ano. From ibang lugar din. Hopefully, kahit papaano, may bumalik po na kapital. Ito. Anong reason, Choy, bakit ang farming nalulugi, pero ang trading kumikita? Kasi kami po, ang risk namin, yung panahon eh. Yung calamity. Sa farming. Kung hindi naman yung calamity, yung price, kapag sabay-sabay naman pong nag-harvest, hindi naman din na ma-handle ng mga farmer yung price kung hindi nila ibibigay talaga doon sa presyo. So, wala silang choice. Parang laging walang choice ang farmer. Parang laging walang choice. Oo. Ngayon po may choice sila. Ngayong panahon na to. Parang yun yung ano naman nila Sila ngayon. naman yung may bargaining power yan. Ngayon, panahon na to? Oo. Opo. Kasi yun yung mga kailangan ng mga ano natin eh. Kailangan ng mga buyer eh. So kahit mataas yung bentahan ngayon, Oh. yung mga buyer eh po sila sa presyo. Nakamulch din pala eh. Yung lang na malaki yung gilid. Opo, kasi ito, nabaha po ito eh. Ayan yung mga nakuha nila.
Ito na harvest na. Mm-mm. Wala na to, last harvest na to. Last na po yan. Kung ano po yung naging bunga, yun na rin talagang makukuha. Pero ilang harvest na to? Hindi talaga lumaki. Ngayon lang po yan. Ngayon lang First talaga. harvest. Kunin nyo na lahat. Wala kayo titira. Kahit ganito. Yes, kahit malatilan eh. Maski makanililan eh. Kailangan to eh. Mga pang fruit basket eh. May order po ako nito ng 2,000 pieces. Fruit basket. Yun po nilalagay nila eh. The more na mas maliit, the more Mas na... gusto nila. Oo. Ayan o. Yun yung mga harvest nila. Bigat lang talaga rin. Ano? Kasang kagandahan lang yung size. Yan ang ideal. Class B lang po ito. Class B. Wala ka talaga makukuha ang Class A dito? Meron po bang part na may malalaki? Ito po nabaha eh. Kesa ipatayin, sabi ko, continue Yan na mo lang. Oo, yan nyo na. Okay. Yan, puro damo. Yan, malungkot ang buhay ng farmer niyan kapag ganyan na nangyari. So, ini-expect mo dito sa tanim mo, balik puhunan lang? Baka hindi man. Kita. Baka hindi man po bumalik yung puhunan. Sulu. Hindi po ito. Naabutan po kasi nung panahon na nalamig yung ano. Parang nagkulot yung halaman. So, nung nabaha siya, alam mo na nalugi, hinaya mo na lang. Kahit hindi Opo. mo na minintain to. Hindi na. Kaya ganito yung itsura. Sabi ko, kesa naman bunutin natin kasi isang buwan na lang ako dito eh. 2 buwan na lang na rent ko to for 1 year. Tapos ka na Tapos rin. lilipat po ako dun sa sariling lupa namin. So hindi mo na rin talaga pwedeng Hindi na mahabol pwedeng kung tanggalin. tatanim ka ulit. Sabi ko, yaan mo na. Kesa sirain natin. At least alam mo yung mga decision making mo, alam mo kung tanggap mo yung, sige, lugi na to. Oh, wow. Kailangan. Kailangan po kasi kapag hindi mo tanggap yung mga ganyang sitwasyon, huwag kang pumasok sa farming. Hindi ka para doon kasi palakasan po ng loob talaga ang pagpa-farming. Hindi naman all the time kapag pinasok mo ang farming kikita ka. Ang advantage naman po ng mga trader, kahit anong panahon, kikita sila. Kasi kukunin lang nila hanguin lang nila sa mga farmer yan eh. Matik yan, may mga buyer yan eh. May mga market yan. Ang problem lang nila kung nagre-require yung buyer ng big. Tapos wala siya may bigay. Yun naman yung challenge sa kanya. Kaya kahit kukuha sila sa mga maliliit na farmer na katulad namin, na binibigay din namin sa maliliit na mga buyer. So kakagatin nila yon, bibili nila na medyo mataas yun. Kahit ikalugi pa nila yon para may supply provide lang lang sila. Di baling hindi ka kumita ng ganun kalaki. Importante may supply ka. Like Yun ang risk ng buyer, ng traders. Di baling malugi, basta may mabili lang. Opo. Dapat may provide ka. Ayan, dito po. Yun, hindi man lumaki, oh. Pero po mamaya, ito po yung sad life ng mga farmer. Ayan. Ganyan lang yung naano nila. Pero mamaya po, makikita nyo po kung gaano po kaganda. Oo, yung ibang crops nila. Pa rin. Ayan. May mga hanap naman ng mga buyer ngayon eh. May automatic, may mga buyer na. Pero kung hindi New Year, hindi nila bibili niyan. Bibili naman po. Kaso, hindi mo siya ma-high price. Not like ngayon, mabibenta mo ng mahal to. Pang fruit basket nila. Kasi kahit maliit, hinog na to eh. Ganun lang yung pag biyak mo. May technique no? Sa pitan po niya, ganyan yung balas. Mas gagan. Hinog na. Kahit po maliit, hinog na. Oo. Diba? Kukutsarahin mo na lang to. Oo. Ayan, nakikita, may mga malalaki naman ako nakikita.
may mga madalang. Talas sa mata mo, nakikita mo? Mm. Ano yan, hindi pa nila na-harvestan sa part na to, no? Hindi pa po, ang ganda niyan. Dati nung hindi niyo po nakikita to, ito yung harvestan ko na dapat kikita kami at least mga 500,000. Expected ko. Saan yung may, may tubig na parang maliit na... Yung pinost ko? Hindi, yung parang dati, yung pinuntahan natin, parang may maliit siyang, tubig. Sapa? Ayun po, andun na. Doon po tayo nung una. Doon tayo? Doon sa may kawayan na yun. Ayan. Mamaya, pwede natin pasyalan yung trellis. Mm-mm. Kung ano yung naging itsura nung experiment ko. Mm. Yung trellis na yun, it's worth 150,000. Can you imagine? Tapos pinuntahan ako ng mga Swiss company. Oh. Binigyan ako ng mga sample seeds na ginamit ko and then hindi siya nag-boom talaga. Anong reason? Hindi ko nga alam po. Para sa akin, parang lagi na lang ang sabi ng farmer sa akin dahil sa panahon, biglang ganyan. So I think hindi na maganda ba ang lupa dito para lumipat na lang tayo, ganun lang. Pero hindi. Hindi ka naghanap na ibang location mo? Yan na nga po yung iniisip mo ngayon kung lilipat ako ng location ko para makita ko. Kasi yung dating farmer ko nandun na nag-boom siya kumita siya. Tapos binili ko yung ibang mga crops nila. Nag-ano na rin siya? Nag-solo? Parang katulad mo? Hindi po. May bagong sa financer ibang, sila. Ibang financer niya? Ibang area. Dami naman nila nag-a-advise po sa akin, lumipat ka na, huwag ka na dyan. Ikaw lang matigas ang ulo Sabi ko, okay na ako dito. Gusto ko parang try itong lupa namin. Yung pinuntahan po natin na tinamnang ko. Sabi ko, try ko pa isang beses. Tatanggalin Pero kasi di ba meron talagang resting time? Period? Opo. Gano'ng katagal yun? Dapat yung ibang lupa kasi once a year lang talaga nila tinatamnan. Tatamnan, no? Tapos magtanim ka na iba? Opo. Magtatanim ka sa ibang area. Oh. Katulad po sa Neve, Ecija, Pangasinan, isang beses lang nila tinatamnan pala ang lupa. So kaya ganun pala kaganda yung mga harvest nila. Not like here, na dito po kasi, nag-iinayang kami sa mga plastic mulch So nakalagay na yan So kailangan tamnan yan kasi laki ng gastos ng plastic mulching. Meron pa ba tayong hindi na-discuss tungkol sa marketing, trading, pag-usapan sa trading, sa market? Sa trading, ngayon yung mga nag-ahente, mga namimili din, nakakapwa ko. Ito yung time nila na kahit paano kikita. Ito talaga yung hinihintay. Hinihintay. Ito yung ito yung season ng mga nagpuprutas. So ito talaga inaantay nila para kahit paano makabawi sila. So kami hindi. Minahalas sa tanim. So kung nagkataon na maganda yung harvest mo, tapos season, jackpot yan. Opo, jackpot yun. At the same time, ako kasi yung buyer na nagtatanim din So yung difference ko sa ibang mga ibang player or namimili na hindi naman sila nagpapatanim. Namimili na lang sila. So marami yan? Marami po. Kasi nga, alam nila yung hirap. Yung Kaya ayaw na nilang magpatanim. I mean to say, namimili na lang sila? Namimili na lang sila. Paano yun? Paano siya ma-assure na may mabibili siya kung ganun na lang ginagawa niya? Kaya may may mga ahente siya May mga ahente na lang. Dumadaan lahat sila sa ahente. Dumadaan sila sa mga contact nila para may mabili sila. Wise decision yon sa part nila na kaysa magpatanim? Oo. Kasi po wala na po silang... Ahente na lang i-hire wala na silang wala na silang pagod pa para magpatanim. Hindi na sila mapapagod pa magpatanim. Bibili na lang sila. Alam na nila yung kikitain nila. Agad. Pero ewan ko nga po, Sir Buddy, kung bakit... Doon ka napapaisip din? Bakit ayaw ko din... Hindi ko patigilan. Wala naman nangyayari. Yung kinikita mo doon sa trading, papupunta lang dito sa lugi. Pero ilang hektare ba yung tanim mo? Yung pinakamalaki po dati, sabay-sabay, yung
7 hectares. 7 hectares. Ngayon, padalawa-dalawa. 1 hektarya na lang. Ganun lang. Hindi ko nakakayanin yung ganong kalaki ulit. Malaking puhunan eh. Ang daming gusto mag-invest, Sir Buddy, pero tinatanggihan ko na. Sabi ko, natatakot na ako. Natatakot na akong mag-ano ulit. Kasi, siyempre yung sisi sa'yo eh. Oo. Lalo na yung mga financer mo eh. Siyempre, pagtitiwalaan ka. Hindi naman natin pwedeng, kasi ito yung explanation mo. Hindi naman nila nakikita. Hindi naman nila expected yun yung mga calamity na yan. Ilang kilo yung isang sako? Nabubuhat mo yung buong sako? Siguro nasa yan, mga 20 kilos. 20 kilos? Mapapaisip yung audience natin na kung magpo-farm pa. Oo, pero at least yung disadvantage po nalalaman po nila. Oo. Na lagi yung kita. Dito nga lang sa agribusiness nagsasabi ng ganun eh. Oo. Kapag po kasi pinasok mo talaga, risk lahat. Oo. Hindi laging kita. Buti nga po, meron pa rin pong mga financer na kahit pa paano continuous pa rin. Hindi sila tumitigil sa pagpapatanim. Katulad po last week. So parang, Choy, uso-uso. Kasi dati, nauso yung biglang dumami yung Tanim. mga may pwesto, ayaw na nila para sigurado siya, nagpapatanim siya. Diba? Uso yung ganun eh. So ngayon, iba na naman. Iba Hindi na. na ganun yung uso ngayon. Ano na lang sila, namimili na lang sila. Kaya kapag konti yung mga nagtanim, wala din naman sila mabibili. Kaya kapag binabarat yung mga farmer, titigil na rin yung financer kasi bakit pa kami magpapatanim? Binabarat din naman kami ng mga buyer. So, kaya dapat give and take po talaga. Unless yung financer, siya rin yung buyer. Yes. Kaya ginagawa po ngayon ng mga ibang farmer at financer, sila na mismo ang nagpapa-out ng mga nag-out ng mga nila, mga Produkto. crops nila. Natuto na rin po sila eh. Hindi na rin sila nagpapapakyaw. Kasi contact na po nila yung mga iba't ibang buyer. Let's say, Sila na. may contact siya na 5 buyer na lang, Sir Buddy. Tapos bawat isang buyer na yon, may kumukuha ng at least 5 tons. Isang truck. Oo. O 10 tons. Doon pa lang, solve na yung nila eh. Makokontrol pa po nila yung price ng mga crops nila. So, pwede silang mas kumita pa. Oo. So, yun yung kagandahan po ngayon nun. Yes. Ibang variety yan ah. Ito po yung Red Tiger. Red Tiger. Para kasing minsan papayaki itong 26 yun ah. half ripe pa. Half. O yung 10. Ito yung bagong variety ng Chiatay Company. Baka naman. O 10 pa yan. Pero napakatamis po nito. Tikman natin. Ito mo. Ali. Grabe no. Medyo makapal pa po yung balat. Pag makapal pa yung balat, Hindi pa siya fully ripe talaga. Pero matamis na po yan. Pula na eh. May part po na mga nagtanim dyan, umabot ng mga 6 kilos isa. Ang ganda ng harvest. Mas matamis po ba ang dilaw or red? Ito pa rin. Dilaw pa rin. iba yung lasa. Sige nanay. Okay. Thank you. Buyer. Okay po. Buyer. Buyer. Nagtatanong na po sila ng mga presyo. Sir Buddy, wait lang ha. Magbubuk lang sige. ako ng... Sige. Mahal ba inaabot ng Transportify from Pampanga to Cavite?
May 3,000 plus. Mura lang. Opo. Madami kang binili kahapon. Madami. Yung stock ko po, nasa 3,000 pa po yung nasa stock doon sa Naiwan pwesto. dyan. Mm-mm. Masarap yung yellow. Bawi mo yung nawalang sweldo. Ngayon po, okay po ngayon, mas nabibigyan ko ng oras. Not like before. Talagang minsan wasted ka na. Sobrang pagod mo na. Kaya tumaba ako. Ayan, yung gamit kong apps. Either Trans45 or Lalamove. Sila po ang dalawang apps na Anong mas maganda? Alam mo, Trans45. Kung bilis, mag-book dito sa Lalamove eh. Mabilis silang wala makuhang booking. Since kaninang morning. Aga ko nagsaing. Nananaginip nga ako, kala ko nandun na kayo eh. Sa Sa farm. Yun. Let's see. Nilagyan talaga ng chicharon. Oh. Chicharon. Sahog. Tikman natin ng kalabasang walang kamatayan. Tanim mo yata yan eh. Hindi po, binili ko lang po kanina. May Anong tanim- pinapalasa mo? Asin? Adobo po, di ba? asin lang ata nilagay dito. Asin. Ayun ba, adobo ng Kapampangan eh. 1,000 kilos. Kuya, kung sasobra, magdadagdag na lang ako sa'yo, ano? Ako na, i-arrange na lang natin yan. Anong dala mo sa sasakyan? Ilan lang kayang capacity ng sasakyan mo? Hindi kaya ng 1.5. Nahin kayo po. Sige, ha? Mga na kayo pa! Ayun, pati yung maliit eh. Hinog na, kunin nyo na. Ratapin kayo, nagtito lang, pupo naman na kayo. Ay, may tomato. Oh. Daming Oo, bunga. may tomato din tayo. Sa ito? Din sa kabila. Dami. Ang ganda, no? Ganda. Ang daming bunga ng kamatis, oh. Dami, no? Ba't hindi niya Ang mura. Nahinog na. 7 pesos na lang ang kamatis. Ah, Kaya pati yung akin, ayaw nang harvest nung akin. ayaw na. Oo. 7 pesos eh. Di ba? Siya ganyan. Nakalaan prep na. Land prep na siya. Ng anong Watermelon din? Ayan na yung mga punla niya. Ito yun, naggaganyan lang talaga. Ito, Ay, seedling tatanim na na to. po yan. Hindi ko na naasikaso itong banda dito eh. Sa'yo rin to? Hindi po, yan sa kasamahan namin dito. Yan si Madam. Yan yung mga kamatisan ko Ito? na tuyo na. Pinabayaan na. Pero kumita na to. Kumita na po siya. Ito paano. Ayun, nasira na yung kamatis oh. Pwede pang ano yan. Pwede pa po yan. Kaso wala nang, pati yung sili oh. Gawing tomato sauce. Pati yung sili. Pati sili. May sitaw pa dyan. Ito po yung trellis. Ah, ito. Itong trellis na to, yun yung unang tinamnan ko ng melon na paakyat. Oo. Like in Japan, China. Oo. Kaso, the difference is, wala akong greenhouse. So, papasukan pa rin pala siya ng mga insekto. This is worth 150,000. Can you imagine? Yung net lang yan, ha? Net and kawayan, Pagka- pati kasama yung labor. kawayan. Pwede mong itamnan siya ng 4,000 seeds. So, para hindi na sayang, tinamnan ko ng pepino. Yan, nakasobra naman sa pepino kahit pa paano. Yung mga native pepino. Doon ka bumawi. Opo. Ayan, mga sitaw, hindi na rin niya hina-harvest. Nasasayang. Yung tao mo. Oo, marami sobrang ginagawa. Hindi niya okay pa yung oras niya. Ayan, palay, dito na lang. Ito po yung after ng palay na to. Tatamnan ko ng melon. Tsaka pakwan. Ito dati may tanim na melon. Opo, ito po yung kung saan tayo Oo. nung una. Dito po ako nag-start. Oo. Ayan, palay na siya ngayon. So, hopefully, by January 12,
ma-harvest na yung palay. Ayan, ang trellis. Grabe, ang hirap. Sino mo. bang nag-convince sa'yo na mag-trellis ka? Yung ano, yung Swiss. Taga Swiss. Hindi niya nakita yung ano, yung factor na dapat greenhouse. Hindi po, gusto niya mag-greenhouse pero hindi ko kaya yung Yung cost. yung cost ng greenhouse. Para magdadagdag ka pa at least 150, 200,000 pa. Kasi bakal yun eh. Tapos gagamitan mo siya ng water drift. Yun yung kawayan na yun. Yun yung ginamit ko dyan. Yung mga ano na to, yung mga trellis na nilagay ko, yun yung nabili ko through online. So nag-came up na lang ako dun sa idea sa YouTube. Ganyan ginagawa ni kung kilala mo si Sir Mike Caballes. Apo. Greenhouse, tapos yung Japanese Melon. watermelon. Mahal po nun. Oo. Mahal po ng seeds nila eh. Kaya nung binigyan ako ng trial na yung company na yun, parang hinayang sila sa seeds kasi hindi nag-work yung yung experiment. So ang dami ko rin pinagdaanan for after 2 years, sir, buddy. Talagang ups and down. Ayan, buti pa sila. Naka-land prep na ulit. Melon din sila ngayon. Yan, melon at saka watermelon din yan. Itong ampalaya na dahon, kumikita ba yan? Opo. Ang galing yan. Wild kasi yan di ba? Hindi po, yung pinagbutuhan ng ampalaya, Oo. kinukuha yan, pinapatuyo. Yan ang tinatanim. Tapos, every morning, kinukuha yung yung part Talbos. na talbos. Oo. Tapos, nabebenta nila ng 25 pesos per talbos. Ang mahal. Sabi ko, Ilang yon per bundle? per bundle. Ilang talbos yun? 5 ata, 10. Parang ganun. 25 Mahal, no? pesos. Kaya, magaling po yung yung nanay nung yung may-ari niya. Siya yung nagtatanim niyan. Na ibebenta niya every day. Let's say nasa 500 pesos na lang, may 500 pesos siya in a day, ganyan lang. Hindi siya nagtatrabaho ng empleyado. Every morning may 500 ka. Just for 2 hours. Pero hindi hybrid yan. Hindi po. Ay hybrid yan na pinagbutuhan ng hybrid. Pinagbutuhan ng hybrid, Oo. kaya hindi na mamumunga ng maganda. Kinukuha lang po talaga siya for talbos. purpose talbos. It makes sense, ano? Galing. Kesa po yung tatalbosin nila, yung hybrid mismo. Oo. May market po siya. So, mangyayari, let's say, nakumita na siya sa bunga, magpapahinog na siya. Oo. Yun naman ngayon yung, Yung buto. itatanim niya. Oo. For talbos naman. For talbos lang. Ayun. Mga lang yan, at least mga 2 weeks. Siguro marami na siya matatalbos dyan. Or 1 week lang siguro. Ganito lang kalaki ngayon niya. 500 din a day. Ayaw mo ba? Yan lang, yung space na yan. Oo. Ilang square meter lang yan? Wala pang 200? Ayun po. Ayun pa. Basta araw-araw daw nakaka 500 pesos siya dyan. Oh, not bad. Nahinog na yung mga sitaw. Hindi niya na Sayang. pinipitas. Kasi, mababa. Mababa yung presyo, tinatamad siya. Sayang ano. Sabi ko, sprayan niya na. Tanan lang namin ng pepino lahat eh. Oh. Buti pa yung pepino, nabebenta ng 40 pesos per kilo eh. So, mabilis lang no? Maka-harvest siya ng 200 kilos in a day. Tapos 40 pesos. Di ba? Laki din. Oo. Yun ang hirap kapag wala na pong presyo. Parang nawawalan ng gana po yung mga farmer. Oo. Pinabayaan niya na yung kamatis. Yung sili, hindi niya na nilinisan. Hello? 45 pinya. Pota, o kaya bukas sabak na lang mo siguro mamagtalkong pakuan ngayon eh. At honeydew, melon, seminis. Literally, kamatis ng kapitbahay. Napapabayaan na, hindi na nakukuha.
Mamaya po, magpapakuha ako para maiuwi nyo. Gusto 7 pesos. Kamatis ang kapitbahay. Tsaka sira na yung iba. Hindi na po kasi nila kinukuha eh. Kukunin mo pa ba 7 pesos? Yung iba hindi na nila kukunin. Pero sa akin, kinapakuha ko eh. Kagagandahan, Sir Buddy. Oh. Yung mga buyer ko sa Cavite, pinapadala ko sa kanila na walang bayad. Oh. Oo, sabi ko, benta nyo, tapos maghati tayo. Nabibenta nila ng 30 pesos per kilo pala doon. Oh. Eh, di tig 15 kami. Kita ka pa rin. Oo. Oy, Eh, bibenta nila dito ng sasabay 7. mo lang doon sa ano eh. Sa truck nila. Truck nila eh. Papadala ko ng 30 kilos to 50 kilos. Masarap to eh. Ayan o, pwede kayo kumuha. Masarap to eh. Yan, kuha tayo niyan. Kasi Ilocano eh. Kaya ayan. Masarap to sa ano. Pinalagay sa bagoong isda, no? So ganyan nangyayari pag walang presyo. Walang buyer, lalo na sa Vizcaya, no? Nangyayari po dun, kapag po binagsak dun, kawawa din po kami dito. Oo. Kaya po walang bumibili sa amin kasi doon, bagsak presyo na. Tapos maganda naman din yung kamatis po doon eh. Magaganda yung avatar nila. Oo. Magaganda. Tsaka ang galing ng ano, innovation ng ano nila doon, pagtatanim nila. Ang lilinis Ganyan ng katataas, mga farm nila. Ang lilinis. At saka matibay daw po ang Vizcaya na kamatis. Oo. Compare dito. Yung avatar kasi habang tumatagal, pulang-pula siya. Pero Matibay. matigas pa rin. Oo. Ayun ay, kakarga Ayun, na sa truck truck. Oo. Magkakarga na sila. Pinapakarga ko na po eh, para diretso mamaya sa bagsakan. Diretso na. Butit ano, no? Napapakinabangan mo pa yung truck, no? Malaki po tulong sa akin yan. Kung wala akong truck, hindi na ako makakabiyahe. Anong isipin mo, yung tracking ko lang. Ano po, magbabayad ka ng tracking, ang mahal. Oo. At least dyan, anytime, mahatak mo yung sakyan. Oo. Kaya po, pinagganuhan ko ng gastos talaga, pinagawa ko. Iba pa rin po yung may sariling sasakyan. Naliles mo na yun sa expenses mo. Oo. Ang dami yung bulaklak niya, oh. Yan po yung Ternate. Oo. Masarap ang bunga nito. Kinakain po ng mga diabetic yan Nilalagay sa kanin or tea. Pero, ito yung masarap. Kinakain talaga yung bunga. Parang kagaya nun, luto nung kanina. Oo. Oh, Be! Pwede yung palinis ang kuko. Nung nagpalinis ako, pinatay niya ako ko. Oh. Yan ang talagang iitim ka sa farm. Talagang hindi mo kailangan magpapogi sa farm. Tingnan ang tuhod ko. Daig ko pa may farm eh. Oo, lahat ng farm, no? Iba-iba po talaga napuntahan nyo. Napunta na kayo ng Visaya, Mindanao. Sa Jensen po napunta na kayo? Oo. May mga nagpo-push nga sa akin. Sabi, ba't di ka pa mag-vlog habang nagpapakwang ka? Oo. Di ko alam kung paano ako mag-start eh. Tindihin mo na naman yan eh. Ibang skill na naman yan eh. Oo, sabi ko, hindi ko na alam Well, paano pwede mo mag-start. gawin for marketing mo. Yung okay na ginagawa mo na nag-live. Oo. Pwede na yun. Pero yung seryosohin mo para yun ang pagkakitaan mo. Oo, hindi. Matagal po, no? Hindi. Marketing mo. Oo. Marketing mo. Pwede. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.